Bumalik ka pa talaga, akala ko ba, imay konsensya ka at iiwan mo na kami? Tingnan mo ang sarili mo, Alessandra. Wala kang silbi, kundi magpabigat sa pangalan ng anak ko. Ngayong araw na ito, may bagong manang papasok sa bahay na ito. Wala ka ng lugar dito. Nanlamig ang buong katawan ko. Para may humigpit sa dibdib ko, pinipigilan ang bawat pag-iinga na lumabas. Nanginginig ang mga kamay ko at ang mga paa ko'y tila nakabaon sa lupa habang nakatitig ako sa mukha ng biyenan kong si Doña Celing. Hindi ako makaimik. Hindi ako makaiyak. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong pintig ng puso malakas at mabilis parang sasabog na. Nasa harap ko ang bahay ko. Ang bahay na pinaghirapan kong itayo kasama ang lalaking pinakasalan ko 8 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ko nakikilala ang lugar na ito. Puno ng puting rosas at mamahaling dekorasyon ang buong bakuran. May arko ng bulaklak sa gitna ng hardin, mga upuan na nakaayos sa magkabilang gilid at daan-daang bisitang naka-formal attire. Isang kasal. Isang engrandeng kasal na hindi ko alam. Isang kasal kung saan ang asawa ko ang lalaking ikakasal at ako ang hindi imbitado. Sa isip ko bumaha ang 8 taon ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog habang inaayos ang negosyo ni Dario. Ang pagbebenta ko ng mana mula sa aking ama para iligtas ang kumpanyang nalulugi. Ang dugo at pawis na inialay ko para sa lalaking ito, para sa pamilyang ito. At habang ako ay nasa Cebu para sa negosyo, habang hinihingal akong nagpapatakbo ng mga meeting para sa ikauunlad ng pangalan ng manansala, ang aking asawa ay nagpaplano ng aking pagtatapon. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi matatawag na selos. Ito ay ang pagkawasak ng aking pagkatao, ang pagguho ng lahat ng pinaniwalaan ko. Naalala ko ang aking ama, ang tanging taong nagmahal sa akin ng walang kondisyon. Ang tatay na nagtiwala sa akin at nag-iwan ng kayamanan para sa aking kinabukasan. Andra, anak, sabi niya noon bago siya pumanaw, ang perang ito ay para sa iyong kaligayahan. Gamitin mo ito ng may karunungan. At ngayon, ang kayamanan yon ang ginamit ko para buhayin ng isang lalaking nagtatapon sa akin. Ang aking ama ay wala na at ako ay nag-iisa. Ang tanging pamilya na inakala ko meron ako ay sira-sira na sa harap mismo ng aking mga mata. Biglang lumabas si Dario mula sa loob ng bahay. Nakangiti pa rin siya sa mga bisita, suot ang mamahaling barong Tagalog na ako mismo ang pumili para sa kanya nung 5th anibersaryo namin. Nilapitan niya ako at sa halip na humingi ng tawad, sinabi niya ng pabulong sa tainga ko, "Andra, huwag kang gumawa ng eksena. Huwag mong sirain ang araw ko. Pag-usapan natin ito ng pribado. Mamaya, kung gusto mo ng pera, bibigyan kita ng pangtawid." Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunyari at kawalan ng respeto. Parang wala akong halaga. Parang isa lang akong sagabal na pwedeng itapon. Hindi pa ako nakakasagot. May lumapit sa amin na matandang kaibigan ng pamilya. Walang kamalay-malay sa nangyayari. "Andra, bakit nandito ka? Akala ko ba'y nasa Cebu ka?" "Congratulations sa bagong yugto ng buhay ni Dario." Nakangiti siyang makipagkamay sa akin at ang bati na yon ay parang saksak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako ngumiti pabalik. Hindi ko alam kung paano ako tumayo ng hindi natumba. Nagsimula nang tumugtog ang musika para sa prosesyon ng kasal. Ang familiar na himig ng Ave Maria ay dumaloy sa hangin, ngunit para sa akin ito ay parang awit ng kamatayan. Ang bawat segundo ay nagpapaalala sa akin na ako ay pinapalitan. Na habang ako ay nakikipaglaban para sa kinabukasan ng pamilyang ito, ang aking asawa ay naghahanda na ipagpalit ako sa isang bata, magandang babae, na ngayon ay nakatayo sa loob ng aking bahay, suot ang damit pangkasal na dapat sanay akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Sa halip, tiningnan ko si Dario ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon sa 8 taon, nakita ko ang isang apoy sa aking mga mata na hindi niya nakita noon. Isang apoy na hindi galing sa galit, kundi sa isang desisyon. Tahimik kong kinuha ang aking telepo o mula sa aking bag at nagdial ng isang numero. Sa kabilang linya, isang pamilyar na boses ang sumagot, "Gisingin ang lahat. Simulan na natin ang pagtatanghal." Pagkatapos tumingin ako kay Dario at sinabi ng mahinahon, "Hindi ako ang gumagawa ng eksena. Dario, ako ang magwawakas nito." Ibinaba ko ang tawag. Numiti ako sa kanya isang niting. Hindi ko alam kung paano nabuo sa aking mga labi.
isang niting puno ng paalam. Bumaling ako at nagsimulang maglakad palayo. Nungit bago pa man ako makalayo ng ilang hakbang, biglang nagdilim ang buong lugar. Ang mga ilaw ay namatay at ang musika ay tumigil. Narinig ko ang mga bulalas ng mga bisita, ang kalituhan sa kanilang mga boses. Sa gitna ng kaguluhan, may narinig na malakas na busina mula sa labas ng gate. Isang itim na SUV ang pumasok at mula dito ay bumaba ang isang lalaki na kabarong Tagalog na may dalang mga dokumento. Siya ay isang abogado at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Dario. Tumigil ako sa aking paglalakad. Tumingin ako kay Dario at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong akala niya ay kontrolado niya ang lahat, ngunit na yon ay napagtanto niyang siya pala ang nasa loob ng kulungan. Andra, ikaw sinira mo ang kasal ng anak ko. Sinira mo ang araw na ito. Sigaw ni Doña Siling habang papalapit sa akin. Nanginginig ang kanyang daliri na nakatutok sa aking muka. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, ito pa. Ang isusukli mo. Wala kang hiya, wala kang utang na loob. Ang kanyang mga salita ay parang lason na umaagos sa aking tenga. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, wala kang taon kong inilaan ang sarili ko sa pamilyang ito. Ang aking mana, ang aking lakas, ang aking kabataan, ang aking anak. Lahat ng yon ay iniyalay ko sa altar ng kanilang pangalan. At ngayon ako pa ang walang utang na loob. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lamang si Doña Siling ng diretso sa mata. Ang kanyang galit ay hindi natakot sa akin. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon nakita ko ang takot sa likod ng kanyang galit. Ang takot ng isang taong nakakaramdam na nawawala na ng kontrol. Sa paligid namin nagkakagulo ang mga bisita. May mga nagtatanong, may mga nagbubulungan. Ang mga ilaw ay patay pa rin at ang dilim ay nagdagdag sa kalituhan. Ngunit ang mga tauhan ng seguridad ay mabilis na naglagay ng mga portable lights at sa liwanag na yon, nakita ko ang mga mukha ng mga taong dumating. Ang abogado si Attorney Reyes ay lumapit kay Dario. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang bitbit ay isang selyadong sobre. Mr. Manansala, sabi niya ng malinaw, sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit, ito po ay isang cease and desist order. Ang kasal na ito ay hindi maaring ituloy dahil sa legal na status ng inyong kasal kay Mrs. Villarreal. Nagtawanan ng ilang bisita. May sumigaw ng anong ibig sabihin nito. Ngunit hindi ko sila pinansin. Nakatuon ang aking mga mata kay Dario. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kumpiyansa na kanina ay nagsimulang pumutok. Ang kanyang mga mata ay kumurap-kurap, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang sobre. Ano ito na uutal niyang sabi? Sino ang nag-utos nito? Bago pa man makasagot ang abogado, may kumaluskos na ingay mula sa labas. Ilang lalaki na nakasuit ang pumasok. May dala silang mga kagamitan at mga papel. Lumapit sila sa mga tauhan ng bahay at nagsimulang mag-inspeksyon. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Dario at nagpakilala. Mr. Manansala, kami po ay mula sa bangko. Ayon sa aming record, ang bahay na ito at ang lupa kung saan ito nakatayo ay nasa ilalim ng pangalan ng isang korporasyon. Hindi po ito rehistrado sa inyong pangalan. Ano sigaw ni Dario? Imposible! Ako ang bumili nito. Ako ang nagbayad ng lahat. Ang mga dokumento po ay malinaw, sabi ng tauhan ng bangko. Ang korporasyon na nagngangalang Villarreal Holdings ang siyang may-ari ng property na ito. At ayon sa aming tala, ang kasalukuyang may-ari ng korporasyong yon ay si Mrs. Alessandra Villarreal. Ang pangalan na yon ay parang kulob na sumabog sa gitna ng katahimikan. Ang korporasyong yon ay itinayo ko 8 taon na ang nakalipas gamit ang pera ng aking ama. Ang korporasyong yon ang nagligtas sa kumpanya ni Dario nang malapit na itong malugi. Ang korporasyong yon ang bumili ng lupang ito, ang nagpatayo ng bahay na ito, ang nagbayad ng lahat ng mamahaling kasangkapan na nasa loob. At nayon sa harap ng lahat, ang katotohanan yon ay nabubunyag. Bianca? Bianca, narinig ko ang boses ni Bianca mula sa loob ng bahay. Lumabas siya suot ang napakamahal na gown na puting-puti. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Dario,
Anong nangyayari? Bakit patay ang ilaw? Bakit andito ang mga taong ito? Manahimik ka. Sigaw ni Dario sa kanya. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng pagkairita. Babalik ka sa loob. Pero Dario napatigil si Bianca nang makita niya ang mga tauhan ng bangko. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Anong ginagawa nila dito, Dario? Sinabi mo sa akin na sa iyo ang bahay na ito. Sinabi kong manahimik ka. Muli siyang sigaw ni Dario. Ang kanyang muka ay pula na sa galit at hiya ang kanyang kumpiyansa na kanina. Ay parang bakal ay natunaw, na parang yelo sa init ng araw. Tahimik kong pinanood ang lahat. Ang aking puso ay malamig, ngunit may bahid ng kasiyahan. Hindi ito tungkol sa paghihigante. Hindi ito tungkol sa pagsira sa kanila. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng husti. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila na ang mga bagay na inakala nilang kanila ay hindi kailanman naging kanila, na ang lahat ng kanilang kayabangan, ang lahat ng kanilang pang-aapi, ay nakatayo lamang sa isang pundasyon na ako mismo ang nagtayo. Anlilinggon ako ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, ngunit may halong galit. Anong ginawa mo? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Akala ko ba mahal mo ako? Mahal kita. Oo, mahal ko siya noon. Mahal ko siya nang ibigay ko ang lahat ng meron ako. Mahal ko siya nang mawala ang aking anak dahil sa sobrang pagod sa pagtatrabaho para sa kanyang kumpanya. Mahal ko siya nang tiisin ko ang lahat ng pang-aalipusta ng kanyang ina, ngunit ang pagmamahal na yon ay namatay. Namatay ito sa sandaling makita ko siyang nakatayo sa harap ng altar kasamang ibang babae sa loob ng bahay na ako ang bumili. Mahal kita, Dario, sabi ko ng mahinahon. Mahal kita ng buong puso ko, ngunit hindi sapat ang pagmamahal kung ito ay hindi nare-reciprocate. Hindi sapat ang pagmamahal kung ito ay ginagamit lamang para sa iyong kapakanan. Anong pinagsasabi mo na utal niyang sabi? Pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag mong sirain ang lahat ng ito sa harap ng mga tao. Sinira mo na ang lahat. Dario, sabi ko. Noon araw na pinili mong ipagpalit ako sa babaeng yan. Nung araw na pinlano mong itapon ako kasama ang iyong ina. Nung araw na nakalimutan mong ang lahat na mayroon ka ngayon ay dahil sa akin. Pinuksan ni Dario ang sobre na ibinigay ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat salita at habang binabasa niya ang kanyang mukha ay lalong namumutla. Hanggang sa huminto siya sa isang pangalan. Villarreal Holdings. Napatingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ang takot na nakita ko kanina, kundi isang mas malalim na takot. Ang takot ng isang taong napagtanto na siya ay walang anuman, na ang lahat ng kanyang pinagmamalaki ay hindi kailanman naging kanya. Ikaw, bulong niya. Ikaw ang nasa likod nito. Numiti ako ng bahagya. Isang niting hindi ko alam kung paano nabuo sa aking mga labi. Isang niting puno ng kapayapaan. Hindi mo ba alam, Dario, ang lahat ng meron ka ngayon akin yon? Ang kanyang mga tuhod ay parang nanghina. Umurong siya ng isang hakbang, ang kanyang mga mata ay hindi pa rin makapaniwala. Pero, paano hindi? Hindi pwede. Ako ang nagtrabaho para sa lahat ng ito. Ako ang nagpagal. Nagpagal ka na patawa ako ng mahina. Dario, nung muntik nang malugi ang kumpanya mo, sino ang nagbigay ng puhunan? Nung wala kang pambayad sa mga utang mo, sino ang sumagot? Nung kinailangan mong bumili ng lupang ito para sa iyong pangarap na bahay, sino ang nagbayad? Ako. Lahat ng yon, ako. Hindi pwede. Nauulit niyang sabi. Ang pangalan ng kumpanya ay Manansala Corporation. Ang pangalan ay Manansala, ngunit ang pera ay Villarreal, sabi ko. Ang kumpanyang yon, ang bahay na ito, ang lupang ito, lahat ng ito ay nasa ilalim ng Villarreal Holdings. At ang Villarreal Holdings ay akin. Ako ang may-ari ng lahat. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang mga bisita ay tahimik, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa amin. Ang ilan ay nagtatakip ng kanilang mga bibig, ang ilan ay hindi makapaniwala. Ngunit ang lahat ay nakarinig, ang lahat ay nakasaksi. Andra! Narinig ko ang boses ni Doña Celing. Ang kanyang galit ay nawala, pinalitan ng takot. Andra, anak, pag-usapan natin ito. Huwag mong gawin ito sa amin.
Pamilya tayo, pamilya. Neil, inggon ko siya. Kailan naging pamilya ang isang taong nagpaplano ng aking pagtatapon? Kailan naging pamilya ang isang taong tinawag akong walang kwenta sa harap ng lahat? Kailan naging pamilya ang isang taong itinapon ako sa araw ng kanyang kasal? Anak, nagkamali kami, nauutal niyang sabi. Hindi kayo nagkamali, Doña Seling, sabi ko ng mahinahon. Ginawa ninyo ang lahat ng ito ng may malay, at ngayon, haharapin ninyo ang mga bunga ng inyong mga ginawa. Bumaling ako kay Attorney Reyes. Attorney, pakisiguraduhin na ang lahat ng legal na proseso ay masunod. Gusto kong malaman ng lahat na ang ari-ari na ito, ang kumpanyang ito at ang lahat ng nauugnay dito ay nasa ilalim ng Villarreal Holdings at ang Villarreal Holdings ay akin. Opo, Mrs. Villarreal, sagot ang abogado. Aasikasuhin ko po ito kaagad. Tumingin ako kay Dario. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at panghihinayan. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam lamang ako ng isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng paglaya, Dario, sabi ko, ang kasal na ito ay hindi itutuloy. Ang iyong relasyon kay Bianca ay wala ng kahulugan. At ang lahat ng mayroon ka, ang lahat ng inakala mong sayo ay hindi kailanman naging sayo. Simula ngayon, magsisimula kang muli. Mula sa wala. Lumingon ako at nagsimulang maglakad palayo. Ang aking mga hakbang ay matatag, ang aking likod ay tuwid. Sa likod ko, narinig ko ang mga sigaw ni Dario, ang mga hagulgol ni Bianca, ang mga pagmamakaawa ni Doña Seling. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan pang lumingon. Ang aking ama ay wala na. Ngunit ang kanyang pamana ay nabubuhay sa akin. At sa araw na ito, sa gitna ng mga guho ng isang kasal na hindi dapat nangyari, nabawi ko ang lahat ng sa akin. Ang aking pangalan, ang aking kayamanan, ang aking dignidad. At sa unang pagkakataon sa walang taon ako ay malaya. Dario, kalma ka. Huwag kang magpahalata sa mga tao. Kakausapin ko siya. Boses ni Doña Seling pabulong, ngunit may kabigatan. Hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan. Narinig ko ang mga yabag ni Dario na sumusunod sa akin mabigat at nag-aalangan habang ako ay nagtungo sa tahimik na sulok ng harden, malayo sa mga mata ng mga bisitang magkukumpulan. Malayo sa mga bulong na nagsisimula ng kumalat. Andra, sandali, hintayin mo ako. Sigaw niya, ang boses ay may halong takot at inis. Huminto ako sa may lumang puno ng acacia. Ang mga dahon ay sumasayaw sa malamig na simoy ng Tagaytay. Dito sa lugar na ito, 8 taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Dito sa lugar na ito, ako ay naniniwala sa mga pangako. Hindi naman pala totoo. Narinig ko ang paghingal niya nang makarating siya sa akin. Andra, pakiusap. Pakinggan mo ako. May paliwanag ako. May paliwanag. Kalumingon ako sa kanya. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kailangan. Ang aking boses ay tahimik ngunit puno ng sakit, na 8 taon kong tinago. Anong paliwanag, Dario? Na mahal mo ako, na nagkamali ka lang, na ito ay isang malaking pagkakamali na maaaring itama o murong siya. Andra, hindi ko alam kung paano ito nangyari. Hindi ko alam na ganito na pala ang kalagayan natin. Hindi mo alam na, pangiti ako ng mapait. Dario, 8 taon tayong kasal, 8 taon kong inalagaan ang kumpanya mo, 8 taon kong itinago ang lahat ng aking sakripisyo upang hindi mo maramdaman na ikaw ay may utang sa akin, at ngayon sasabihin mo sa akin na hindi mo alam? Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa aking muka, naghahanap ng anumang kahinaan. Ano ang ginagawa mo rito? Bakit mo ginagawa ito sa akin, sa atin, sa atin? Napatawa ako ng mahina, isang tawa na walang saya. Wala nang atin, Dario. Wala na yon nung araw na pinili mong ipagpalit ako sa babaeng yon. Wala na yon nung araw na sinang-ayunan mo ang plano ng iyong ina na itapon ako. Andra, hindi ganon tama na putol ko. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi ko ipinakita. Pakinggan mo ako, at sa pagkakataong ito, hindi mo ako pwedeng utusan. Hindi mo na ako pwedeng balewalain. Tumahimik siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ang takot na nakita ko kanina sa harap ng mga bisita. Ito ay mas malalim,
mas totoo. Ang takot ng isang taong napagtanto na siya ay wala ng kontrol. Alam mo ba kung saan nanggaling ang pera para sa kumpanya mo? Tanong ko. Nung muntik na itong malugi, nung wala ka ng pambayad sa mga empleyado, nung nagmamakaawa ka sa mga bangko na bigyan ka ng pautang? Saan mo ba nakuha ang puhunan? Ang aking mga naipon, nauutal niyang sagot. Ang iyong mga naipon, umiling ako, Dario. Wala kang naipon. Lahat ng kinita mo, ginastos mo sa mga luho. Ang perang yan, ang perang nagligtas sa kumpanya mo, ay galing sa pagbebenta ko ng lupang minana ko sa aking ama. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ano ibinebenta ko? Ang tanging alaala na natira sa akin mula sa aking ama. Patuloy ko ang boses ay nanginginig. Ang lupang yon ay dapat sana ay para sa ating mga anak, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit nung kailangan mangang tulong, ibinigay ko ang lahat. Hindi ako nagdalawang isip. Dahil mahal kita. Dahil naniniwala ako sa'yo. Andra, bulong niya ang kanyang boses ay puno ng hindi niya maipaliwanag na emosyon. At nung nawala ang ating anak, huminto ako. Ang sakit ay bumalik, matalim at malalim. Nung nawala ang ating anak Dario, saan ka nun? Nasa opisina ka? May meeting ka raw. Ngunit alam ko na ngayon kasama mo si Bianca. Hindi nun pa lang, hindi ko pa kilala si Bianca pagtatanggol niya. Hindi mahalaga kung kilala mo na siya o hindi, putol ko. Ang mahalaga nun kailangan kita, wala ka. Nung ako ay nagdurusa, ikaw ay abala sa pagpapayaman. At nung ako ay nawala ng anak, ang ating anak, ikaw ay walang pakialam. Ang kanyang mga mata ay namumula. Andra, patawarin mo ako. Hindi ko alam na gano'n na pala kalalim ang iyong sakit. Hindi mo alam dahil hindi mo tinanong, sabi ko. Hindi mo alam dahil hindi mo ako nakita. Hindi mo alam dahil hindi mo ako mahal. Mahal kita, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Huwag mo akong lokohin, mahinahon kong sabi. Kung mahal mo ako, hindi mo gagawin ito. Kung mahal mo ako, hindi mo ako itatapon sa araw ng iyong kasal sa ibang babae. Kung mahal mo ako, hindi mo sasaktan ang puso ko ng ganito, umurong siya, ang kanyang mga kamay ay nakahuyom. Ano ba ang gagawin mo? Ano pa ba ang alam mo? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Alam ko ang lahat, Dario. Alam ko ang tungkol sa iyong mga lihim na transaksyon. Amelia ko ang tungkol sa iyong mga peking dokumento. Alam ko ang tungkol sa iyong plano na alisin ako sa kumpanya. Alam ko ang lahat. Paano mo nalaman? Dahil ako ang may-ari ng lahat, sabi ko. Ang kumpanya mo, ang bahay na ito, ang lupang ito. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng Villarreal Holdings. At ang Villarreal Holdings ay akin. May hawak akong 60% ng mga shares ng kumpanya mo. Ako ang tunay na may-ari ng lahat. Ang kanyang muka ay namutla. Hindi pwede, sabi ko. Nung iniligtas kita sa paggabangkarote, hindi ko ginamit ang pangalan ko. Gumawa ako ng isang investment company sa ilalim ng ibang pangalan. Hindi ko nais na maramdaman mo may utang ka sa akin. Nais kong maging malaya ka. Nais kong maging masaya ka. Ngunit sa halip na magpasalamat, ginamit mo ang aking kabutihan upang ako ay lokohin. Andra, pakiusap, lumapit siya. Ang kanyang mga kamay ay umaabot sa akin. Umurong ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi mo na ako kayang hawakan. Ang kanyang mga kamay ay nahulog sa kanyang tabi. Ang kanyang muka ay puno ng takot at panghihinayang. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam lamang ako ng isang kakaibang kapayapaan. May ebidensya ako, Dario, patuloy ko. Ebidensya ng iyong pandaraya? Ang paglustay mo ng pondo ng kumpanya? Ang mga peking dokumento na iyong ginawa para sa kasal na ito. Handa kong isapubliko ang lahat. Hindi mo gagawin yan, bulong niya. Hindi mo ako sisirain. Sisiraan na panghiti ako ng walang saya. Dario, hindi mo kailangang sirain. Ikaw na mismo ang sumira sa iyong sarili. Ako lamang ang maglalantad ng katotohanan. Ang kanyang mga tuhod ay yumuko. Dahan-dahan sa harap ng aking mga mata, ang lalaking minsan kong minahal ay lumuhod sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Andra, patawarin mo ako, pagmamakaawa niya. Mahal kita. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako itatama ko ang lahat. Iiwan ko si Bianca,
Iiwan ko ang lahat. Ikaw lamang ang gusto ko. Ikaw lamang ang minahal ko. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na minsan kong inakala na aking kasama habang buhay. Ang lalaking ito na minsan kong pinagkatiwalaan ng lahat. Ang lalaking ito na ngayon ay lumuluhod sa aking harapan. Nagmamakaawa para sa isang pagkakataon na hindi ko na kayang ibigay. Ang pag-ibig na yon, Dario, sabi ko ang aking boses ay mahinahon. Ngunit matatag ay namatay nung araw na pinili mong itapon ako. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Andra, pakiusap. Bumangon ka, sabi ko. Huwag kang magmakaawa sa akin. Hindi mo karapat-dapat ang aking awa. Bago ako umalis, tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Ang lalaking minsan kong minahal ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang estranjero, isang taong puno ng kasakiman at kasinungalingan. Bukas sabi ko makikita ng buong mundo kung sino ka talaga. Lumingon ako at nagsimulang maglakad palayo. Ang aking mga hakbang ay matatag, ang aking likod ay tuwid. Sa likod ko narinig ko ang mga hagulgol ni Dario, ang kanyang mga pagmamakaawa. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan pang lumingon. Ang aking ama ay wala na, ngunit ang kanyang pamana ay nabubuhay sa akin. At sa araw na ito, sa gitna ng mga guho ng isang kasal na hindi dapat nangyari, nabawi ko ang lahat ng sa akin. Ang aking pangalan, ang aking kayamanan, ang aking dignidad. At sa unang pagkakataon sa walang taon ako ay malaya. Umaga. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa Tagaytay. Ngunit sa loob ng aking dibdib ay may malamig na hangin na hindi kayang painitin ng sikat ng araw. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng simpleng puting blazer at itim na pantalon. Hindi ako nagpaganda para sa araw na ito. Hindi ko kailangan. Ang katarungan ang magiging pampaganda ko. Sa labas ng aking silid, narinig ko ang mga yabag ng aking mga tauhan. Si Attorney Ramos, ang aking pinagkakatiwalaang abogado, ay naghihintay na sa ibaba kasama ang mga dokumento o naglalaman ng lahat ng kasinungalingan ni Dario. Ang press conference ay naka-schedule sa 9:00 ng umaga. Hindi ako makakain ng agahan. Hindi ako makakain ng kahit na ano. Ang aking tiyan ay puno ng kaba at determinasyon. Handa na ba kayo, Ma'am Andra? Tanong ni Attorney Ramos nang bumaba ako. Tumango ako, handa na. Ang press conference ay idinaos sa isang function room sa Tagaytay. 12 ng mamamahayag ang nagtipon, ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa akin. Ang mga ilaw ay maliwanag, ang mga tanong ay nakaabang. Ngunit hindi ako nanginig. Hindi ako natakot. Sa 8 taon ito, ang unang pagkakataon na ako ay nagsalita ng hindi natatakot sa sasabihin ng iba. Mga kababayan, simula ko ang aking boses ay malinaw at matatag. Ako si Alessandra Villarreal. Kilala ako ng marami bilang asawa ni Dario Manansala. Ngunit ngayon, nais kong ipakilala ang aking sarili sa inyo, hindi bilang asawa ng sinuman, kundi bilang isang babaeng nagtiis ng 8 taon ng panloloko at pang-aapi. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga mamahayag ay tahimik, naghihintay. Sa loob ng 8 taon ako ay naging tapat na asawa. Ako ay nagtiis. Ako ay nagmahal. Ngunit sa likod ng aking pagtitiis, may isang katotohanang hindi alam ng marami. Ang kumpanya ng aking asawa, ang kumpanyang Manansala Corporation, ay iniligtas ko mula sa pagkabangkarot gamit ang aking sariling pera. Ang perang minana ko sa aking ama, ang perang inilaan ko sana para sa aming magiging anak. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Ang sakit ng nawalang anak ay hindi kailanman nawala. Ngunit hindi ako dito upang magluksa. Ako ay dito upang ilantad ang katotohanan. Sa harap ninyo ay ang mga dokumento, patuloy ko itinuro ang mga papel na inilatag sa mesa. Mga dokumento ng pandaraya, mga ebidensya ng paglustay ng pondo ng kumpanya, mga peking dokumento na ginamit upang mag-organisa ng isang kasal na hindi legal dahil ang kasal namin ni Dario ay hindi pa nabubuwag. Ang bulungan ay kumalat sa mga mamamahayag. Ang mga tanong ay nagsimulang bumuhos, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang sila ay tumahimik. Hindi ako humihingi ng awa, sabi ko, hindi ako humihingi ng simpatya.
humihingi lamang ako ng katarungan. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng kababaihan na minamaliit, na inaapi, na itinatapon tulad ng basura. Ang aking kwento ay hindi lamang kwento ko. Ito ay kwento ng lahat ng babaeng nagmahal ng sobra, nagtiis ng matagal, at pinagkanulo sa huli. Ang aking mga mata ay nagpuno ng luha, ngunit hindi ko pinahintulutang bumagsak ang mga ito. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng mga taong ito. Ang Manansala Corporation ay hindi kay Dario pagtatapos ko. Ang kumpanya, ang bahay, ang lahat ng ari-arian na inaangkin niya, lahat ng ito ay nasa ilalim ng Villarreal Holdings. At ang Villarreal Holdings ay akin. 60% ng mga shares ng kumpanya ay nakapangalan sa akin. Ako ang may-ari, ako ang nagpatakbo, ako ang nagligtas, at ngayon, ako ang maglalantad. Ang press conference ay natapos sa isang palakpakan. Hindi para sa akin, hindi ko inaasahan yon. Ngunit naramdaman ko ang suporta ng mga taong nakarinig ng aking kwento. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng press conference, bumalik ako sa aking sasakyan. Ngunit bago pa man ako makasakay, nagsimula ng tumunog ang aking telepono. Hindi ko sinagot. Hindi ko kailangan. Alam ko kung sino ang tumatawag. Si Dario. Nang makarating ako sa aking opisina, ang totoong opisina ng Villarreal Holdings, narinig ko ang mga balita na kumakalat sa telebisyon. Ang mga mamamahayag ay naguulat ng pagbagsak ng Manansala Corporation. Ang mga stock ay bumagsak. Ang mga kasosyo ay tumalikod. Ang mga bangko ay humihingi ng kanilang pera. Ang telepono ay patuloy na tumutunog. 12-12 ng mga tawag mula sa mga numero na hindi ko kilala. Ngunit, isang tawag ang nakakuha ng aking atensyon, ang numero ni Dario. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ito. Andres, sigaw niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. Ano ang ginawa mo? Sinira mo ako? Sinira mo ang lahat? Sinira kita! Mahinahon kong sagot, Dario. Ikaw mismo ang sumira sa iyong sarili. Ako lamang ang naglantad ng iyong mga kasalanan. Pakiusap, Andra. Tawagan mo ang mga abogado. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka, na hindi totoo ang lahat. Hindi ako magsisinungaling para sa iyo, Dario. Hindi na ako ang iyong asawa na sunod-sunuran. Hindi na ako ang babaeng itinatapon mo. Andra, pakiusap, ang kanyang boses ay naputol. Narinig ko ang mga sigaw sa kanyang likuran. Mga sigaw ng takot, ng galit, ng kawalan ng pag-asa. Dapat mong isipin ang mga taong ginamit mo, sabi ko. Hindi ako ang iyong tagapagligtas. Ibinaba ko ang telepo, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa panghiinayan. Nanginginig ako dahil sa unang pagkakataon sa 8 taon ako ay nagsalita ng may kapangyarihan. Ako ay nagsalita ng may katotohanan. Sa hapon, nakatanggap ako ng balita na ang mga awtoridad ay pumunta sa bahay. Hindi ako pumunta. Hindi ko na kailangan pang makitang muli ang lugar na iyon. Ngunit, ang aking mga tauhan ay nagulat sa akin ng lahat. Nang dumating ang mga awtoridad sa mansyon si Dario, ay nagpanik. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga abogado, ngunit wala nang sumasagot. Ang kanyang mga kaibigan sa negosyo, ang mga taong minsan niyang itinuring nakakampi, ay biglang nawala. Walang gustong masangkot sa isang taong nahaharap sa kasong pandaraya. Si Doña Celing, na nakarinig ng balita, ay sumigaw at sinubukang harangan ang mga awtoridad. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Hindi ninyo alam kung sino kami, babayaran ko kayo. Ngunit hindi siya pinansin. Ang mga awtoridad ay nagpatuloy sa kanilang trabaho. Si Dario ay inaresto sa harap ng kanyang ina sa harap ng mga taong minsan ay humahanga sa kanya. At si Bianca, ang babaeng naging dahilan ng pagbagsak ng aming kasal, ay tahimik na umalis. Hindi siya nagpaalam kay Dario, hindi siya nag-iwan ng kahit na anong mensahe. Kinuha niya ang kanyang mga alahas, ang kanyang mga damit at ang lahat ng mahahalagang bagay na kanyang nakamkam at nawala. Nang marinig ko ang balitang ito, hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam lamang ako ng isang kakaibang kapayapaan.
Ang mga taong nagplano laban sa akin ay nagkawatak-watak. Ang imperyo na itinayo nila sa aking paghihirap ay gumuho. Ngunit ang aking kapayapaan ay hindi nagtagal. Nang gabing yon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa aking mga tauhan. Ma'am Andra, nandito si Mr. Dario. Gusto kanya makausap. Bakit siya nandito? Tanong ko. Hindi ba siya dapat nasa kulungan? Pinalaya po siya sa piyan. Asagot ng tauhan, ngunit nandito siya sa opisina. Nagmamakaawa siyang makausap kayo. Tumahimik ako. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Papasukin ninyo siya, sabi ko. Ilang minuto ang lumipas at pumasok si Dario sa aking opisina. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Hindi siya mukhang isang negosyante. Hindi siya mukhang isang lalaki. Siya ay mukhang isang taong nawala ng lahat. Andrabulong niya ang kanyang boses ay basag. Pakiusap. Kausapin mo ako. Nagsasalita ka na mahinahon kong sagot, ano ang gusto mo? Lumapit siya, ang kanyang mga kamay ay umaabot sa akin. Ngunit umurong ako. Hindi ko na siya kayang hawakan. Hindi ko na siya kayang tingnan ng may pagmamahal. Andra, patawarin mo ako pag mamakaawa niya? Alam kong nagkamali ako. Alam kong sinira ko ang lahat, ngunit pakiusap. Huwag mo akong hayang makulong. Huwag mo akong hayang mawala ang lahat. Mawala ang lahat. Natawa ako ng walang saya. Dario, wala ka ng lahat. Ang kumpanya mo, ang bahay mo, ang iyong reputasyon, lahat ng iyon ay nawala. At hindi ako ang dahilan, ikaw mismo ang sumira ng lahat. Andra, mahal kita, bulong niya. Mahal kita mula noon. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Nabulag ako, naloko ako. Naloko ka. Ang aking boses ay naging matigas. Ikaw ang nangloko, Dario. Ikaw ang nagplano, ikaw ang nagtaksil. Hindi ka biktima. Hindi ka kailanman naging biktima. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Pakiusap, Andra. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako itatama ko ang lahat. Iiwan ko ang lahat. Ikaw lamang ang gusto ko. Tiningnan ko siya ng may malamig na mga mata. Dapat mong isipin ang mga taong ginamit mo, Dario. Ang mga empleyadong nawala ng trabaho. Ang mga kasosyong niloko mo. Ang mga babaeng sinaktan mo. Hindi ako ang iyong tagapagligtas. Andra, pakiusap, umalis ka na, Dario, sabi ko. Wala na akong masasabi sa'yo. Wala na akong maibibigay sa'yo. Ang kanyang mukha ay nagkulubot sa sakit. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam lamang ako ng isang kakaibang kapayapaan, ang kapayapaan ng isang taong sa wakas ay nakalaya. Bago siya tuluyang umalis, narinig ko ang isang sigaw mula sa pintuan. Si Doña Celing ay nakatayo roon. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot. Sumpain ka, Alessandra, sigaw niya, ang kanyang daliri ay nakaturo sa akin. Hindi ka magiging masaya, pagsisisihan mo ang araw na ito, sumpain ka. Ang kanyang mga salita ay matalas, ngunit hindi ako nanginig, sa halip na umiti ako ng malungkot. Nagsisisi na ako, Doña, mahinahon kong sagot. Nagsisisi ako na hindi ko ito ginawa ng mas maaga. Tumalikod ako at pumasok sa aking sasakyan. Narinig ko ang mga sigaw ni Doña Celing sa aking likuran, ngunit hindi ako lumingon. Hindi ko na kailangan pang lumingon. Habang umaalis ang aking sasakyan, naramdaman ko ang isang kakaibang bigat sa aking dibdib. Ang tagumpay ay matamis, ngunit may kasamang pait. Ang aking tagumpay ay nangangahulugan ng pagbagsak ng isang lalaking minsan kong minahal. Ang aking kalayaan ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng aking pinaghirapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Sa unang pagkakataon sa 8 taon ako ay malaya. Ako ay buo. Ako ay akin. At sa araw na yon, nang ang imperyo ni Dario ay gumuho, ako ay tumayo mula sa mga guho. Hindi ako naghahanap ng paghihiganti. Hindi ako naghahanap ng katarungan. Ako ay naghahanap ng paglaya. At natagpuan ko ito.
Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakakabini. Nakaupo ako sa gitna ng sala sa parehong upuan kung saan ako madalas tumitig sa mga dekorasyon ng kasal na iyon. Ang mga puting bulaklak, ang mga ilaw, ang mga upuan, na puno ng mga taong handang manood ng pagbagsak ko. Nayon, wala na ang lahat. Ang mga dekorasyon ay tinanggal, ang mga upuan ay inalis, ang mga ilaw ay patay. Ang bahay na minsang puno ng ingay at kasayahan ng iba ay ngayon ay tahimik, walang laman at malamig. Huminga ako ng malalim, ngunit ang hangin ay tila may bigat. Ang tagumpay na iyon, ang tagumpay na pinang-arap ko sa loob ng maraming taon ay narito na. Ngunit hindi ko ito naramdaman. Hindi ko naramdaman ang saya, hindi ko naramdaman ang kasiyahan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na humawak ng mga dokumento, ang mga kamay na pumirma ng mga papel, ang mga kamay na nagtayo ng isang imperyo mula sa mga anino. Ngunit ang mga kamay na ito ay hindi kayang hawakan ang mga bagay na pinakamahalaga sa akin. Ang aking anak, ang aking ama, ang lahat ng nawala sa akin. Naramdaman ko ang isang kirot sa aking dibdib. Isang kirot na hindi ko naramdaman mula nung araw ng kasal. Hindi ko ito pinansin, hindi ko ito pinigilan. Sa unang pagkakataon, hinayaan ko itong dumaloy. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ang unang luha mula nung araw na iyon, ang araw na ang aking mundo ay gumuho. Ngunit hindi ito luha ng sakit, hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng kalungkutan. Isang malalim malungkot na kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. Bakit ako malungkot? Bulong ko sa aking sarili, ang aking boses ay nanginginig. Nanalo ako, nakuha ko ang lahat. Bakit hindi ako masaya? Ngunit alam ko ang sagot. Alam ko kung bakit. Ang aking paghihigante ay hindi nagbalik ng aking anak. Hindi nito nagbalik ang mga ngiti ng aking ama. Hindi nito naibalik ang 8 taon na ginugol ko sa pagmamahal sa isang taong hindi karapat-dapat. Ang lahat ng iyon ay nawala. At hindi ko na ito maibabalik. Lumuhod ako sa sahig, ang aking mga luha ay bumagsak ng walang tigil. Ang aking mga balikat ay nanginginig. Ang aking dibdib ay sumasakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinayagan ko ang aking sarili na maging mahina. Pinayagan ko ang aking sarili na madama ang sakit na itinago ko ng napakatagal. Paumanhin, itay. Bulong ko, ang aking mga mata ay nakapikit. Paumanhin, anak. Hindi ko kayo nailigtas. Hindi ko kayo naprotektahan. Ang aking mga salita ay nawala sa katahimikan. Walang sumagot, walang humatol, walang tumawa, walang nanakit. Ako lamang, ang aking mga luha at ang aking kalungkutan. At pagkatapos narinig ko ito, katok, 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 itinaas ko ang aking ulo, ang aking mga mata ay namumula. Sino ang kumatok? Hindi ako naghihintay ng bisita. Hindi ko inaasahan ng sinuman, ngunit ang katok ay paulit-ulit matatag at puno ng pagmamadali. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumayo. Ang aking mga binti ay nanginginig, ngunit pinilit kong lumakad patungo sa pintuan. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang mukha na hindi ko inaasahan. Aling Nena? Ang aking dating kasambahay ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay kulubot sa sakit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang makita niya ako, ang kanyang mga luha ay bumagsak. Ate Andra! Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Narinig ko po ang lahat. Nandito po ako para sa inyo. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin ng malalim. Bago ko pa man namalaya ng aking mga braso ay nakayakap na sa kanya. Nayakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga luha ay muling bumagsak. Aling Nena? Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Nandito ka pa rin. Opo ate. Sagot niya, ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa aking likod. Nandito po ako. Hindi ko po kayo iiwan. Hindi ko po kayo kailanman iiwan. Tumayo kami doon magkayakap, umiiyak. Ang kanyang init ay kumalat sa aking katawan, isang init na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kanyang yakap ay hindi isang yakap ng awa.
Ito ay isang yakap ng pagmamahal. Isang yakap ng katapatan. Nang kumalma kami, inakay ko siya papasok sa bahay. Umupo kami sa sofa, ang kanyang kamay ay hawak ko. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay tahimik, ngunit hindi ito mabigat. Aling Ngena, bakit kayo nandito? Tanong ko, ang aking boses ay mahina. Bakit niyo ako hinanap? Alam niyo po ba, ate? Simula niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Noong mga panahong nagtatrabaho pa ako sa inyo, nakita ko po ang lahat. Nakita ko po kung paano kayo mag-alaga kay Mr. Dario. Nakita ko po kung paano niyo siya suportahan. Nakita ko po kung paano niyo itago ang inyong sakit. Tumigil siya, ang kanyang mga luha ay muling bumagsak. Ate, noong mawala ang inyong anak, gusto ko pong yakapin kayo. Gusto ko po sabihin sa inyo na hindi niyo kasalanan. Ngunit hindi ko po alam kung paano. Hindi ko po alam kung sasabihin ko ba? Ang aking puso ay sumikip. Ang alaala ng aking anak ay bumalik, ang sakit, ang kalungkutan, ang pagkawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito naramdaman ng mag-isa. Aling Nena, nagkamali ba ako? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Nagkamali ba ako sa pagmamahal kay Dario? Nagkamali ba ako sa pagtitiis? Umiling siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ate, hindi kayo nagkamali. Nagmahal lang kayo ng sobra. Hindi kasalanan ang magmahal. Ang kanyang mga salita ay tumago sa akin. Hindi kasalanan ang magmahal? Hindi ko ito narinig sa loob ng maraming taon. Hindi ko ito narinig mula sa sinuman. Hindi ko ito narinig mula sa aking sarili. Pero ate, patuloy niya, ang kanyang boses ay naging matatag. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan na kailangan mong tiisin ang lahat. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan upang hayaan mong apihin ka. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan na kalimutan mo ang iyong sarili. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Paano mo nalaman, Aling Nena? Umiti siya ng malungkot. Dahil nakita ko po kayo, ate. Nakita ko po kung paano kayo maglaho sa bawat araw na lumilipas. Nakita ko po kung paano ninyo itago ang inyong sakit sa likod ng inyong ngiti. Nakita ko po kung paano ninyo patayin ang inyong sarili para sa isang taong hindi kayo pinahahalaga. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim. Ang kanyang mga salita ay totoo. Ang kanyang mga salita ay ang mga salitang hindi ko kayang sabihin sa aking sarili. Aling Nena, natatakot ako, bulong ko. Natatakot ako na baka hindi ako magiging masaya. Natatakot ako na baka ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Hinawakan niya ang aking mga kamay, ang kanyang mga mata ay matatag. Ate, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat upang maging masaya. Hindi pa huli ang lahat upang mabuhay. Hindi pa huli ang lahat upang mahalin ang iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan ng tagumpay. Hindi ito ang kapayapaan ng paghihiganti. Ito ay ang kapayapaan ng pagtanggap. Ang kapayapaan ng pag-alam na hindi ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang maliit na ngiti sa aking mga labi. Hindi ito isang ngiti ng saya. Hindi ito isang ngiti ng tagumpay. Ito ay isang ngiti ng pag-asa. Isang ngiti ng pag-asa na, sa wakas ay makakalaya na ako, hindi lamang mula kay Dario, kundi mula sa aking sariling mga tanikala. Aling Nena, salamat! Sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Salamat sa pag-alala sa akin. Salamat sa pagmamahal sa akin. Wala pong anuman, ate, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo. Umupo kami doon, magkahawak kamay sa gitna ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay payapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na ako ay buo. Hindi dahil sa aking tagumpay. Hindi dahil sa aking paghihiganti. Kundi dahil sa pag-alam na may mga taong nagmamahal sa akin. May mga taong naniniwala sa akin. May mga taong handang yakapin ako sa aking pinakamadilim na sandali.
At pagkatapos narinig namin ito, katok, 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 tiningnan ko si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sino ang kumatok? Hindi kami naghihintay ng bisita. Ngunit ang katok ay paulit-ulit matatag at puno ng pagmamadali. Sandali lamang po, sabi ko, tumayo ako at lumakad patungo sa pintuan. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang lalaki na may dalang sobre. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim. Miss Villarreal? Tanong niya. Oo, ako nga. Sagot ko, ang aking boses ay maingat. May sulat po ako para sa inyo, sabi niya, iniabot ang sobre. Kinuha ko ito, ang aking mga kamay ay nanginginig. Tiningnan ko ang sobre. Ang pangalan ng isang abogado ay nakalimbag sa itaas, at sa ibaba isang pangalan na hindi ko inaasahan. Bianca Rosales. Bulong ko, ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Binuksan ko ang sobre, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang sulat ay maikli, ngunit mabigat. Isang kahilingan para sa isang pagpupulong. Isang kahilingan na makipag-usap sa akin. Isang kahilingan na makita ako. Bakit gusto niya akong makita? Bulong ko, ang aking mga mata ay hindi makapaniwala. Tumingin ako kay Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi payapa. Ito ay puno ng mga tanong. Punong-puno ng mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. 3 araw kong tinitigan ang sulat na iyon bago ako nagdesisyon. 3 araw kong inisip kung ano ang sasabihin ko. Ano ang mararamdaman ko? Ano ang gagawin ko kapag nakita ko ang babaeng sumira sa aking pamilya? Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito pot. Ito ay isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang pagnanais na malaman ang katotohanan kahit na masakit pa ito. Pumayag ako. Sumagot ako sa abogado ni Bianca. Pumili ako ng isang tahimik na cafe sa Tagaytay, malayo sa mga mata ng publiko. Malayo sa mga taong maaaring makakilala sa amin. Gusto ko ng neutral na lugar. Gusto ko ng lugar kung saan hindi ko mararamdaman ang bigat ng aking nakaraan. Dumating ako ng maaga. Umupo ako sa isang sulok, ang aking kape ay lumalamig na sa harapan ko. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Ako ang biktima, ako ang nasaktan, ako ang may karapatang magalit. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis pagkatapos nakita ko siya. Pumasok si Bianca sa cafe at sa unang pagkakataon, nakita ko siya ng harapan. Hindi siya ang babaeng nakita ko sa araw ng kasal, ang babaeng nakasuot ng mamahaling puting gown, ang babaeng may perpektong makeup at perpektong ngiti. Ang babaeng ito ay iba. Nakasuot siya ng simpleng puting blouse at maong. Ang kanyang mukha ay pagod, walang anumang makeup. Ang kanyang buhok ay nakatali ng marahan, may mga hibla na nakatakas. Lumapit siya sa aking mesa. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa sahig. Hindi siya nakatingin sa akin. Hindi siya makatingin sa akin. Andra, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Umupo siya sa harapan ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Tiningnan ko siya. Pinag-aralan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay may mga mansa ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bakit mo ako gustong makita? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado. Kahit na ang aking puso ay sumisigaw, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Alam ko hindi sapat ang sorry, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Alam ko hindi sapat ang lahat ng mga salita sa mundo upang ayusin ang mga bagay na sinira ko. Ngunit gusto kong malaman mo, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang nagbayad ng lahat. Napasinghap ako. Ano? Ang kumpanya ni Dario. Patuloy niya, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak. Akala ko siya ay isang tunay na negosyante. Akala ko siya ay nagtagumpay sa kanyang sariling pagsisikap. Hindi ko alam na ikaw ang nagligtas sa kanya. Hindi ko alam na ikaw ang nagbayad ng lahat. Hindi ko alam na ikaw ang dahilan
kung bakit siya naging kung ano siya ngayon. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na malalim. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit o may galit. Ngunit meron ding isang bagay na hindi ko inaasahan, isang kakaibang awa. Bakit mo ako sinasabihan nito? Tanong ko, ang aking boses ay hindi matatag. Bakit na yon? Bakit? Pagkatapos ng lahat? Hinawakan ni Bianca ang kanyang kape, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dahil nakita ko ang totoo, sabi niya. Nakita ko kung paano niya ako ginamit. Nakita ko kung paano niya ako itinapon nung wala na akong silbi. Nakita ko kung paano niya ako sinisisi sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Tumigil siya, ang kanyang mga luha ay malayang bumabagsak. Andra, hindi kita hinihiling na patawarin mo ako. Hindi ko karapatan na yon. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi ako ang iyong kaaway. Ang iyong kaaway ay si Dario, at may mga bagay na kailangan mo malaman. Ang aking puso ay tumibok na mabilis. Anong mga bagay? Tumingin siya sa paligid, tinitiyak na walang nakikinig. Pagkatapos yumuko siya, ang kanyang boses ay naging pabulong. May ebidensya ako, sabi niya. Mga ebidensya ng mas malaking pandarya ni Dario. Isang investment scam na sumira sa maraming pamilya. Ang pera ay nakatago sa ibang bansa. Ang aking mga mata ay lumawak. Ano, hindi ko alam. Walang nakakaalam, putol niya. Kahit ang kanyang ina. Kahit ang kanyang mga kaibigan. Tanging ako lamang ang nakakaalam dahil ako ang nag-ayos ng kanyang mga dokumento. Ako ang nag-ayos ng kanyang mga account. Ang aking isipan ay umiikot. Hindi ko alam ang lawak ng kasamaan ni Dario. Akala ko ang kanyang pandarya ay limitado lamang sa aking kumpanya. Ngunit ito ay isang bagay na mas malaki, mas madilim, mas nakakatakot. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagkalito. Bakit mo ibinubunyag ang lahat ng ito? Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay matatag sa kabila ng kanyang mga luha. Dahil alam ko ang pakiramdam na gamitin, sabi niya. Alam ko ang pakiramdam na maging isang kasangkapan lamang. Ayokong may iba pang masaktan. Ayokong may iba pang maranasan ang naranasan ko. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot niya, nakita ko ang isang babae na nasaktan din. Isang babae na ginamit at itinapon. Isang babae na nagkamali, nuit handang itama ang kanyang mga pagkakamali. Andra, sabi niya, ang kanyang boses ay naging seryoso. May isa pang bagay na kailangan mong malaman. Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Kumuha siya ng isang USB drive mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Itinulak niya ito patungo sa akin. Narito ang lahat ng ebidensya, sabi niya. Ang mga dokumento, ang mga recording, ang mga bank statement. Lahat ng kailangan mo upang sirain si Dario. Kinuha ko ang USB drive, ang aking mga kamay ay nanginginig. Tiningnan ko ito, ang bigat ng mga nilalaman nito ay nararamdaman ko sa aking palad. Nasa Switzerland ang pera, patuloy niya. Ngunit may isa pang tao na kasangkot, isang taong mas malapit sa iyo kaysa sa inaakala mo. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pagkalito. Sino? Ngumiti siya ng malungkot, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Si Doña Siling, sabi niya. Siya ang nag-utos kay Dario na gawin ang lahat ng ito. Siya ang utak, siya ang nagplano ng lahat. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mundo ay tumigil. Si Doña Siling. Ang babaeng tumawag sa akin ng hindi sapat. Ang babaeng nagpahirap sa aking buhay sa loob ng 8 taon. Ang babaeng tumayo sa harap ng aking bahay at nagsabing, wala ka ng lugar dito. Ang lahat ng ito ay kanyang plano. Ang lahat ng ito ay kanyang kasalanan. Siya ang nag-utos kay Dario na pakasalan ako. Tanong ko, ang aking boses ay hindi makapaniwala. Umiling si Bianca. Hindi. Ang plano na alisin kayon ang kanyang utos. Ang pagpapakasal kay Dario ay ang kanyang ideya. Ang pagkuha ng iyong bahay ay ang kanyang ideya. Ang lahat ng ito ay kanyang plano. Ang aking mga kamay ay kumuyom.
Ang aking mga kuko ay tumutusok sa aking palad. Ang sakit ay hindi ko kayang ilarawan. Hindi ito ang sakit ng pagkakanulo. Ito ay ang sakit ng pagkaalam na ang lahat ng aking pinaghirapan, ang lahat ng aking isinakripisyo, ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro na hindi ko alam. Andra, sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Alam kong hindi ko maibabalik ang mga taon na nawala sa'yo. Alam kong hindi ko maibabalik ang iyong anak. Alam kong hindi ko maibabalik ang iyong tiwala. Ngunit ang USB drive na ito ang aking paraan ng paghiin ng tawad. Ito ang aking paraan ng pagtulong sa iyo na makamit ang katarungan na nararapat sa iyo. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko, ang aking boses ay basag. Bakit mo ipinagkanulo ang taong pinagkanulo mo ang iyong sarili para sa kanya? Numiti siya ng malungkot. Dahil natutunan ko na ang totoong halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera o sa katayuan, sabi niya. Ito ay nasusukat sa kung paano nila tratuhin ang mga taong mahal nila. At si Dario, hindi niya mahal ang sinuman. Hindi niya mahal ang kanyang sarili. Paano niya mamahalin ang iba? Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng malalim. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali, nakita ko ang isang babae na natututo mula sa kanyang mga pagkakamali. Isang babae na handang magbago. Kinuha ko ang USB drive. Ang kanyang bigat ay nararamdaman ko sa aking kamay. Tiningnan ko ito, ang mga posibilidad na hawak nito ay hindi ko kayang iproseso. Ang ebidensya ng mas malaking pandaraya. Ang ebidensya ng mas malaking kasalanan. Ang ebidensya na magbabago sa lahat. Bianca? Sabi ko, ang aking boses ay puno ng emosyon. Salamat. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Wala kang dapat pasalamatan, sabi niya. Kinagawa ko ito para sa aking sarili. Kinagawa ko ito upang maging malaya. Kinagawa ko ito upang patunayan na hindi ako ang babaeng, iyon ang babaeng ginamit at itinapon. Kinagawa ko ito upang patunayan na kaya kong maging mabuti. Tumayo siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako, sabi niya. Aalis na ako ng bansa. Magsisimula akong muli. Ngunit bago ako umalis, gusto kong malaman mo na humihingi ako ng tawad. Hindi para sa aking sarili. Para sa iyo. Para sa lahat ng sakit na idinulot ko. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng mga salita ay tila hindi sapat. Ang lahat ng mga emosyon ay tila masyadong malaki upang hawakan. Tumingin siya sa akin ng isang beses. Ang kanyang mga mata ay puno ng paalam. Pagkatapos lumingon siya at lumakad palayo, umupo ako doon, ng USB drive ay nasa aking kamay. Ang aking kape ay ganap ng lumamig. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang aking isipan ay umiikot. Si Doña Siling. Siya ang utak. Siya ang nagplano ng lahat. Hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Tiningnan ko ang USB drive. Ang mga posibilidad na hawak nito ay hindi ko kayang iproseso. Ang ebidensya na maaring sirain ang lahat. Ang ebidensya na maaaring magbigay sa akin ng katarungan na nararapat sa akin. Ngunit higit sa lahat, ang ebidensya na maaaring magpakita sa mundo kung sino talaga si Doña Siling, ang babaeng nagtago sa likod ng kanyang anak. Ang babaeng nagplano ng lahat ng ito. Ang babaeng naging dahilan ng lahat ng aking paghihirap. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ngunit alam ko na ang isang bagay, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang aking paghihiganti. At sa pagkakataong ito, alam ko na kung sino ang aking haharapin. Si Doña Siling. Ang babaeng nag-utos ng lahat. Ang babaeng nagplano ng lahat. Ang babaeng magbabayad para sa lahat. Ang maliit na apartment ay amoy lumang kahoy at alikabok. Ang mga dingding ay kupas na ang pintura ay nagbabalat sa mga sulok. Ngunit hindi iyon ang bumihag sa aking atensyon. Nasa harapan ko si Doña Siling, ang babaeng minsang nag-utos sa buong sambahayan, ang babaeng tumingin sa akin na parang basura sa ilalim ng kanyang sapatos. Payat siya.
mas matanda. Ang kanyang mukha na dati puno ng kayabangan ay ngayon ay kulubot at maputla. Ang kanyang mga mata, iyong mga matang minsang tumitingin sa akin ng may pag-alipusta ngayon ay puno ng galit. Ngunit sa likod ng galit na yon, nakita ko ang takot. "Bakit ka nandito?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay garalgal. "Para kutyain ako? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin?" Hindi ako kumibo. Tiningnan ko lang siya, ang babaeng sumira sa aking buhay. Ang babaeng kumuha ng lahat sa akin. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi sa takot, sa galit, sa sakit, sa lahat ng mga taon na tiniis ko. Ang kanyang pang-aalipusta. "Hindi kita kukutyain, Doña Celine," mahinang sabi ko. "Nandito ako para sa katotohanan." "Katotohanan?" Tumawa siya ng may pait. "Anong katotohanan? Na sinira mo ang buhay ng anak ko? Na inagaw mo ang lahat sa kanya?" Napapikit ako. Ang kanyang mga salita ay parang kutsil, yan na bumabalik sa akin. Ang babaeng ito na nagplano ng lahat ay nangangahas na akusahan ako. "Alam ko ang tungkol sa Switzerland," sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nabuksan, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Totoong takot. Ano ang pinagsasabi mo?" Nauutal siyang sabi. Kinuha ko ang USB drive mula sa aking bulsa, itinaas ito sa harap niya. "Alam ko ang lahat, Donya. Ang plano mo, ang pandaraya, ang lahat ng ito." Ang aking boses ay nanginginig, ngunit hindi ako huminto. "Ikaw ang utak? Ikaw ang nagplano ng lahat. Ang pagpapakasal kay Dario, ang pagkuha ng aking bahay, ang lahat!" Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kumakapit sa gilid ng lumang upuan. "Hindi mo alam ang pinagsasabi mo," bulong niya. "Alam ko," mariin kong sabi. "Alam ko ang lahat. Ang Switzerland, ang pera, ang mga bangko, ang lahat ng iyong mga kasinungalingan." Tumahimik siya. Ang tanging naririnig ko ay ang aking sariling paghinga at ang malakas na tibok ng aking puso. Ang sandaling yon, ang lahat ng kanyang mga lihim ay nabubunyag ay parang isang panaginip. At pagkatapos sa isang iglap, sumigaw siya. "Alam mo ba kung bakit nawala ang anak mo?" Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang aking puso ay tumigil sa pagtibok. Ang aking hininga ay nanatili sa aking lalamunan. "Hindi dahil sa pagod." Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. "Dahil pinainom kita ng gamot. Ayoko ng apo na may lahi ng pamilya mong sira." Ang aking mga tuhod ay nanlambot. Ang aking mga kamay ay nanginit. Ang mundo ay umikot sa paligid ko, ngunit hindi ako bumagsak. Hindi ako pwedeng bumagsak. Hindi sa harap niya. Ano ang sinabi mo?" Nauutal kong sabi, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ngumiti siya ng may pait, ang kanyang mga ngipin ay nakakuyom. "Narinig mo ako. Pinainom kita ng gamot. Ang anak mo, ang anak na yon na may lahi ng iyong sira, na pamilya, ay hindi dapat ipanganak." Ang aking mga luha ay bumuhos. Hindi ko napigilan. Ang mga ito ay dumaloy sa aking mga pisngi, mainit at mapait. Ang sakit na yon na inilibing ko sa loob ng maraming taon ay biglang sumabog. Ang sakit ng pagkawala ng aking anak. Ang sakit ng pagkaalam na hindi ito aksidente. Ang sakit ng pagkaalam na ang babaeng ito sa harap ko ay pumatay sa aking anak. "Bakit?" Sigaw ko, ang aking boses ay puno ng sakit. "Bakit mo ginawa iyon? Ano bang nagawa ko sa'yo?" "Ginawa mo," tumawa siya ng may kabaliwan. "Ginawa mo ikaw? Ikaw na itong hindi sapat para sa aking anak. Ikaw na itong may sira na dugo. Ikaw na itong hindi karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang manansala." Ang kanyang mga salita ay parang mga palaso na tumutusok sa aking puso. Ngunit hindi ako bumagsak. Hindi ako pwedeng bumagsak. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang aking puso ay puno ng apoy. Umiiyak ako, ngunit hindi sa kahinaan. Ang mga luhang ito ay ang paglabas ng lahat ng sakit.
ang lahat ng mga taon ng pagtitiis, ang lahat ng mga taon ng pang-aalipusta, ang lahat ng mga taon ng pagmamahal na hindi nasuklian. Tiningnan ko siya, ang babaeng pumatay sa aking anak, ang babaeng sumira sa aking buhay. At sa sandaling yon alam ko ang gagawin ko. Dadalhin kita sa korte. Sabi ko, ang aking boses ay matatag sa kabila ng aking mga luha. Hindi para sa akin, kung para sa aking anak. Karapat-dapat siya magkaroon ng hustisya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi mo magagawa, bulong niya. Walang ebidensya. Walang makakapagpatunay. Numiti ako ng may pait. Mayroon akong ebidensya, Donya. Hindi lang ang Switzerland. Mayroon akong lahat. Ang USB drive na ito ang magwawasak sa'yo. Ito ang magpapakita sa mundo kung sino ka talaga. Tumalikod ako, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang aking mga hakbang ay mabigat, ngunit ang aking puso ay magaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nadama ko ang kalayaan. Ngunit nang buksan ko ang pinto, tumigil ako. Nakatayo si Dario sa labas. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Narinig niya ang lahat. Alam ko ito sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa kanyang ina. Alam mo ba? Tanong ko, ang aking boses ay tahimik. Umiling siya, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Hindi ko alam na gagawin niya yon, bulong niya. Patawarin mo ako, Andra. Hindi ko alam. Nuumiti ako ng may pait. Kahit alam mo wala kang gagawin. Ganyan ka talaga, Dario. Duwag ka. Ang kanyang mukha ay nagkulubot sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa akin, ngunit ako ay humakbang palayo. Wala kang karapatang humingi ng tawad. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Hindi ikaw ang biktima dito. Ang anak ko, ang anak na yon na hindi mo kilala, siya ang biktima. At ang iyong ina, ang babaeng ito, siya ang pumatay sa kanya. Lumingon ako, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang aking mga hakbang ay mabigat, ngunit ang aking puso ay matatag. Hindi pa tapos ang laban, Dario? Sabi ko nang hindi lumingon. Hindi pa tapos ang lahat. At lumakad ako, palayo. Ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang aking puso ay puno ng sakit at galit at pag-asa. Ang aking anak, ang anak na yon na hindi ko nakilala, ay magkakaroon ng hustisya. Ipinangako ko yon. Ang aray na iyon ay hindi katulad ng ibang araw. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa bigat ng aking dibdib o sa kalmadong hangin na tila naghihintay sa isang bagay na malapit ng sumabog. Nakatayo ako sa harap ng mga kamera, sa harap ng mga mamamahayag na ang mga mata ay punong-puno ng kuryosidad. Ang aking mga kamay ay nasa mesa, ang mga daliri ay nakakuyom sa isang puting folder. Sa loob ng folder na iyon, ang katotohanan. Ang katotohanang itinagaw ng pamilyang Manansala sa loob ng maraming taon. Ang katotohanang pumatay sa aking anak. Mrs. Villarreal, tawag ng isang reporter, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ano ang inyong sasabihin tungkol sa mga paratang na kayo ang nagplano ng pagbagsak ng pamilya Manansala? Tumingin ako sa kanya, ang aking mukha ay walang emosyon. Hindi ako ang nagplano ng pagbagsak ng kahit sino, mahinahan kong sabi. Ang katotohanan lamang ang aking dadalhin dito. At ang katotohanan ito ay mas mabigat kaysa sa inyo mga inaasahan. Pinuksan ko ang folder. Ang mga dokumento ay nasa harapan ko. Ang mga larawan, ang mga resibo, ang mga testimonya, ang lahat ng mga ebidensya yang nakalap ko sa loob ng maraming buwan. Inihayag ko sa inyong lahat ang isang bagay na itinago ng pamilyang Manansala sa loob ng 8 taon. Simula ko ang aking boses ay matatag. Ang pagkawala ng aking anak, ang anak na hindi ko nakilala, ay hindi isang aksidente. Ito ay isang sinadyang pagpatay. At ang utak nito, ang taong nagplano nito ay walang iba kundi ang aking dating biyena, ang si Doña Siling Manansala. Ang mga bulong ay kumalat sa mga reporter. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga tanong ay sumabay-sabay, ngunit hindi ko sila pinansin.
Ipinagpatuloy ko ang aking pagsasalita. Si Doña Siling, sa kanyang pagnanais na kontroling ang pamilya, ay nagpasya na ang aking anak, ang kanyang magiging apo, ay hindi karapat-dapat na mabuhay dahil sa kanyang pagkamuhi sa akin sa aking pamilya. Sa aking dugo, siya ay nagplano ng pagkalaglag at ang planong yon ay nagtagumpay. Ang aking mga luha ay bumuhos, ngunit hindi ko ito pinigilan. Ito ay hindi kahinaan. Ito ay sakit. Ang sakit na itinago ko sa loob ng maraming taon. Ang sakit na hindi ko kayang ipahayag sa mga salita. Ang anak kong yon, ang anak na hindi ko nakilala, ay may karapatang mabuhay. Ngunit dahil sa kasakiman at puot ng isang babae ang kanyang buhay, ay pinatigil bago pa man ito magsimula. Tumigil ako. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso ay mabigat. Ngunit hindi ako bumagsak. Hindi ako pwedeng bumagsak. Ngayon ang hustisya ay magsisimula. Tumalikod ako, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit bago ako makalabas ng pinto, narinig ko ang mga sigaw mula sa likuran, ang mga sigaw ng mga awtoridad, ang mga sigaw ng pag-aresto. May warrant of arrest kayo para kay Doña Siling Manansala. Lumingon ako. Nakita ko si Doña Siling na hinihila ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng put. Ang kanyang mga bibig ay sumisigaw ng mga sumpa. Andra, isinumpa kita ikaw. Ikaw na sira, ikaw na walang kwenta. Pagsisisihan mo ito? Tiningnan ko siya. Ang babaeng pumatay sa aking anak. Ang babaeng sumira sa aking buhay. At sa sandaling ayon, hindi ko naramdaman ang galit. Hindi ko naramdaman ang put. Naramdaman ko lamang ang awa. Ang iyong mga sumpa ay hindi na makakaapekto sa akin, Donya. Mahinahon kong sabi. Ang iyong kapangyarihan ay wala na. Ang iyong kontrol ay wala na. Ngayon, ikaw ay haharap sa hustisya. Tumalikod ako, ang kanyang mga sigaw ay patuloy na umaalingaw sa aking mga tainga. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang aking mga hakbang ay matatag. Ang aking puso ay magaan. Ngunit nang ako ay nasa labas, na narinig ko ang isang boses na tumawag sa akin. Andra? Tumigil ako. Kilala ko ang boses na iyon. Ito ay ang boses ng lalaking minsan ko minahal. Ang lalaking minsang naging asawa ko. Ang lalaking pumili ng kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Lumingon ako. Nakatayo si Dario sa harapan ko. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Andra. Ulit niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Tiningnan ko siya, ang aking puso ay malamig. Ano yun, Dario? Umiling siya, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang iyong kapatawaran. Ngunit gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Sana sa ibang buhay naging karapat-dapat ako sa iyo. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito, ang lalaking minsang minahal ko, ay nakatayo sa harapan ko, puno ng pagsisisi. Ngunit ang pagsisisi na ito ay hindi sapat. Hindi sapat upang buhayin ang aking anak. Hindi sapat upang burahin ang mga taon ng sakit. Magaling ka ng tao, Dario. Mahinahon kong sabi. Ngunit hindi para sa akin. Pumunta ka na at ayusin ang iyong buhay. Ang kanyang mukha ay nagkulubot sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa akin, ngunit ako ay humakbang palayo. Wala kang karapatang humingi ng tawad. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Hindi ikaw ang biktima dito. Ang anak ko, ang anak na yun na hindi mo kilala, siya ang biktima. At ang iyong ina, ang babaeng, ito siya ang pumatay sa kanya. Lumingon ako, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang aking mga hakbang ay mabigat, ngunit ang aking puso ay matatag. Hindi pa tapos ang laban, Dario, sabi ko nang hindi lumingon. Hindi pa tapos ang lahat. At lumakad ako. Palayo, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ang aking puso ay puno ng sakit at galit at pag-asa.
Ang aking anak, ang anak na yon na hindi ko nakilala, ay magkakaroon ng hustisya. Ipinangako ko yon. Ngunit nang ako ay nasa aking kotse, nang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ang screen. Ito ay ang aking abogado. Mrs. Villarreal? Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. May natagpuan kaming isang bagay sa mga dokumento ng iyong ama. Isagliham para sa iyo. Hindi pa ito nabubuksan. Ang aking puso ay tumigil. Ang isang liham mula sa aking ama? Ang aking ama, ang tanging taong nagmahal sa akin, ay may iniwan para sa akin. Ano ang laman nito? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko alam, Mrs. Villarreal. Hindi pa namin ito nabubuksan. Ngunit ang selyo nito ay may petsa, ilang araw bago siya pumanaw. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso ay mabigat. Ang aking ama, ang lalaking nagturo sa akin ng lahat, ay may iniwan para sa akin. Saan ito? Tanong ko. Saan ko ito makukuha? Sa aking opisina, bukas ng umaga. Tumango ako, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy. Sige, bukas. Bukas ay pupunta ako. Isinara ko ang tawag. Ang aking puso ay puno ng mga tanong. Anong laman ng liham na ito? Ano ang nais sabihin sa akin ng aking ama? Ang liham na ito ay maari magbago ng lahat. Umupo ako sa gilid ng aking kama, hawak ang puting sobre na ibinigay sa akin ng aking abogado kaninang umaga. Ang papel ay luma na bahagyang nangilaw sa mga gilid, ngunit ang selyo ay buo pa rin. Ang pangalan ko, Alessandra, ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng aking ama. Ang mga letra ay bahagyang nanginginig tanda ng kanyang mga huling araw, ngunit ang bawat kurba ng kanyang panulat ay puno ng pagmamahal. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang sobre. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila napakalakas sa katahimikan ng aking silid. Sa loob, may isang liham na nakatupi ng maingat at isang maliit na susi na nakatali sa isang pulang laso. Kinuha ko ang liham, ang aking mga mata ay agad na napuno ng luha nang makita ko ang unang linya. Imahal kong Andra. Ang aking dibdib ay sumikip. Ang mga salitang iyon, ang boses ng aking ama sa papel ay parang yakap na matagal ko nang hinahanap. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinihigop ang bawat segundo bago ko ipinagpatuloy ang pagbasa. Well, pinabasa mo ito nangangahulugang wala na ako sa mundong ito. Alam kong hindi ito madali para sa iyo, anak. Alam kong maraming pagsubok ang iyong hinarap at marami pa ang darating. Ngunit nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ang aking mga luha ay bumuhos. Ang mga salita ng aking ama ay tumatagos sa bawat sulok ng aking pagkatao. Hinahaplos ang mga sugat na akala ko ay hindi nagagaling. Anak, hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa sinuman. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay mo, kundi sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa iyong sarili. Tumigil ako. Binasa ko ang mga salitang iyon ng paulit-ulit. Ang bawat pagbasa ay parang isang palo sa aking puso, hindi ng sakit, kundi ng paggising. Sa loob ng 8 taon, ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay kay Dario, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap. Ngunit hindi ko kailanman tinanong ang aking sarili kung ano ang nararapat para sa akin. Hindi ko kailanman tinanong kung mahal ko ba ang aking sarili. Umupo ako ng tuwid, ang aking mga luha ay patuloy na dumadaloy, ngunit ang aking puso ay nagsisimula ng lumambot. Ang kapayapaang yon, ang kapayapaang hinanap ko sa loob ng maraming taon ay nagsisimula ng dumating. Hindi ito nagmula sa paghihigante, hindi ito nagmula sa pagbagsak ni Dario o sa pagkakakulong ni Doña Celing. Ito ay nagmula sa mga salita ng isang ama na nakakita sa akin ng higit pa sa aking nakikita sa aking sarili. Ipinagpatuloy ko ang pagbasa, ang aking mga kamay ay hindi na gaanong nanginginig. May natitira pang kayamanan para sa iyo, anak. Hindi ito pera, kundi isang misyon. Ang susi na kasama ng liham na ito ay nagbubukas ng isang kahon sa lumang bangko sa Tagaytay.
Doon mo makikita ang mga dokumento ng isang pundasyon na sinimulan ko bago ako pumanaw isang pundasyon para sa mga kababaihang na wala ng boses ngunit may lakas pa ring lumaban. Gamitin mo ito, anak. Gamitin mo ito upang tulungan ang mga babaeng katulad mo. Ang aking mga mata ay lumawak. Ang aking ama ang tahimik, mapagmasid na ama ay may alam. Alam niya ang mga pagsubok na haharapin ko bago pa man ito mangyari. Alam niya na ang aking landas ay hindi magiging madali. At sa halip na iwanan akong walang gabay, iniwan niya ako may misyon. Ang huling talata ng liham ay ang pinakamaikli, ngunit ito ang pinakamabigat. Oh, mahal kita, anak. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Huwag mo kalimutan yon. At kapag handa ka na buksan mo ang kahon, doon mo makikita ang iyong susunod na hakbang. Ibinaba ko ang liham, ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking kandungan. Ang aking puso ay puno ng mga emosyon na hindi ko maipaliwanag. Ang sakit ng pagkawala ng aking ama ay muling bumuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang pag-asa. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang paalam. Ito ay isang regalo, isang gabay, isang layunin. Tiningnan ko ang maliit na susi sa aking palad. Ang metal ay malamig, ngunit ang bigat nito ay puno ng kahulugan. Ang aking ama ay nag-iwan ng isang pundasyon para sa mga kababaihan tulad ko. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong apoy na nag-aalab sa loob ko. Tumayo ako at lumakad papunta sa aking mesa. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. Ang bawat ring ay parang isang hakbang patungo sa isang bagong landas. Mrs. Villarreal? Sumagot siya. Ang kanyang boses ay alerto. Attorney? Sabi ko. Ang aking boses ay matatag. Kailangan kong makita ka. Nayon, may isang bagay akong kailangang simulan. Ano yon, Mrs. Villarreal? Napangiti ako, ang aking mga luha ay tuyo na. Isang pundasyon para sa mga kababaihang nawala ng boses. Simulan natin ang pagpaplano. Gagawin natin ang lahat para matulungan ang mga babaeng katulad ko. May katahimikan sa kabilang linya bago ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Sige, Mrs. Villarreal, ako na ang bahala sa mga dokumento. Kailan mo gusto ang unang pagpupulong? Bukas, sa umaga, sa aking bahay. Gagawin ko yon. Isinara ko ang tawag. Ang aking puso ay magaan, nuit ang aking isipan ay abala. Ang pundasyon ng aking ama, ang kanyang huling regalo, ay magiging aking bagong simula. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng babaeng nangangailangan. Umupo ako muli sa aking kama, hawak ang liham ng aking ama. Binasa ko ito muli. Ang bawat salita ay parang isang haplos. Ang kanyang pagmamahal ay naroroon sa bawat letra, sa bawat pangunusap, sa bawat pahinga. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang aking telepono ay nag-vibrate na nag-ambala sa aking mga iniisip. Tiningnan ko ang screen. Isang hindi kilalang numero. Karaniwan kong hindi sinasagot ang mga tawag mula sa hindi kilalang numero, ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na nagsabi sa akin na sagutin ito. Hello? Sabi ko, ang aking boses ay maingat. Mrs. Villarreal? Isang boses ng babae ang sumagot, mahina, nanginginig, puno ng takot. Ang pangalan ko ay Marites. Narinig ko ang iyong kwento. Napanood ko ang iyong press conference. Umupo ako ng tuwid. Ang aking atensyon ay nakatuon. Oo, ako nga. Ano ang maitutulong ko sa'yo? May katahimikan sa kabilang linya, bago ang kanyang boses ay napuno ng emosyon. Kailangan ko ng tulong. Ang aking asawa ay kinuha ang lahat, ang aking mga anak, ang aking bahay. Lahat. Wala na akong anuman. Ngunit may ebidensya ako. Mga dokumento, mga resibo, mga litrato. Ebidensya ng kanyang pandaraya at pang-aabuso. Maari mo ba akong tulungan? Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Ang mga salita ni Marites ay parang salamin ng aking sariling kwento. Ngunit may mas matinding sakit. Ang kanyang mga anak, ang kanyang bahay, lahat ng kinuha sa kanya. Ngunit may ebidensya siya.
May dakas siyang lumaban. Napangiti ako, ang aking mga mata ay nagniningning. Hindi ito ang paghihiganti na aking pinlano. Hindi ito ang pagbagsak ng isang imperyo. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas makabuluhan. Marites, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Pumunta ka sa aking opisina bukas. Dalhin mo ang lahat ng ebidensya na meron ka. Hindi ka na nag-iisa. Tutulungan kita. Ang kanyang paghinga ay naputol bago ang kanyang boses ay napuno ng luha. Salamat, Mrs. Villarreal. Salamat. Hindi ko alam kung saan pa ako pupunta. Wala na ako ibang malapitan. Nayon, meron ka na? Mahinahon kong sabi. Bukas, makikita kita. Isinara ko ang tawag. Ang aking puso ay puno ng isang bagong apoy. Ang misyon ng aking ama, ang kanyang huling habilin, ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay nagiging totoo. Ang pundasyon na sinimulan niya ay magiging sandata para sa mga babaeng tulad ko. Tulad ni Marites, mga babaeng nawala ng boses, ngunit may lakas pa ring lumaban. Tiningnan ko ang liham ng aking ama. Ang kanyang mga salita ay nakaukit sa aking puso. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay mo, kundi sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa iyong sarili. At sa sandaling yon, alam ko ang aking sagot. Hindi ako maghihigan para sa aking sarili. Hindi ako magtatago sa aking sakit. Gagamitin ko ang aking sakit, ang aking mga sugat upang tulungan ng iba. Ang aking ama ay nag-iwan sa akin ng isang misyon at handa na akong harapin ito. Ang aking mga luha ay dumaloy muli, ngunit sa pagkakataong ito, sila ay mga luha ng pag-asa. Ang aking bagong simula ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa lahat ng babaeng tulad ko, at hindi ako titigil hanggat hindi ko natutulungan ang bawat isa sa kanila. Ang bulwagan ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier, puno ng mga muka na nakang-iti mga kamera na handang kumuha ng bawat sandali. Mga kilalang personalidad mamamahayag at mga babaeng may luha sa kanilang mga mata, lahat sila ay naroroon para sa isang dahilan. Para sa aking dahilan. Nakatayo ako sa likod ng podium, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinawakan ko ang mga gilid ng mesa. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi ito ang kaba ng takot. Ito ay ang kaba ng isang bagay na mas malalim, ang kaba ng pagbubunyag ng aking kaluluwa sa harap ng daan-daang tao. Sa harap ko, nakita ko ang mga mukha ng mga babaeng dumating. Ang ilan ay may mga pasa na nakatago sa ilalim ng kanilang mga damit. Ang ilan ay may mga mata na puno ng takot, ngunit may kislap ng pag-asa. Ang ilan ay tulad ko, mga babaeng nawalan ng lahat, ngunit natagpuan ang kanilang sarili. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ko, ang aking boses ay matatag kahit na ang aking mga tuhod ay parang jelly. Ako si Alessandra Villarreal, ngunit mas kilala ako bilang si Andra, ang babaeng pinalayas sa kanyang sariling tahanan sa araw ng kanyang kasal. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa karamihan. Ang mga kamera ay kumuha ng mga larawan, ang mga ilaw ay kumikislap. Ngunit hindi ako natakot. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang kalayaan sa pagsasabi ng aking katotohanan. 3 buwan na ang nakalipas mula nung araw na iyon. 3 buwan mula nung natuklasan ko na ang lalaking minahal ko ng 8 taon ay nagplano ng kanyang kasal sa ibang babae sa aking sariling bakuran, sa aking sariling tahanan. 3 buwan mula nung malaman ko na ang aking biyena ng babaeng tinawag kong mom sa loob ng 8 taon ay nagtulong sa pagpaplano ng aking pagkawasak. Ang aking mga mata ay naglakbay sa karamihan. Nakita ko si Marites na nakaupo sa harap, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Nagbigay ito sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa loob ng 8 taon, ibinigay ko ang lahat. Ang aking oras, ang aking lakas, ang aking pera, ang aking puso. Ibinenta ko ang lupang minana ko sa aking ama upang iligtas ang kumpanya ng aking asawa. Tiniis ko ang mga gabing walang tulog, ang mga araw na walang pahinga, ang mga sakripisyong walang bilang. Nawalan ako ng anak, ang aking unang anak, dahil sa sobrang pagod at stress sa pagtulong sa kanya na abutin ang kanyang mga pangarap.
Ang aking boses ay nag-waver, ngunit hindi ako huminto. Ang aking mga luha ay nagsimulang bumagsak, ngunit hindi ko ito pinunasan. Hayaan nilang makita. Hayaan nilang malaman. Ngunit nung araw na yon, nang tumayo ako sa harap ng aking tahanan na puno ng mga bulaklak at puting upuan, na marinig ko ang mga salita ng aking biyenan na nagsasabing wala na akong lugar sa bahay na yon. Nung araw na yon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral ng aking buhay. Huminto ako. Hinawakan ang mesa upang patatagin ang aking sarili. Ang bulwagan ay tahimik. Maging ang mga kamera ay tila huminto sa pagkuha ng mga larawan. Hindi ako perpekto. Nagkamali ako. Nagmahal ako ng sobra sa maling tao. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis, kundi sa tapang na kunin muli ang sayo at ang karunungan lumisan sa lugar na puno ng sakit. Ang aking mga salita ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Nakita ko ang mga babaeng tumatango, ang mga luha ay dumadaloy sa kanilang mga pisingi. Nakita ko si Marites na nakayakap sa kanyang sarili, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Kaya't ngayon sa harap ninyong lahat, ipinapahayag ko ang paglulunsad ng Villarreal Foundation for Women. Isang organisasyon na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pandaraya. Isang organisasyon na magbibigay ng legal na tulong, psychological na suporta at pagkakataon para sa mga babaeng nawala ng lahat, ngunit hindi nawala ng pag-asa. Ang mga palakpakan ay sumabog sa buong bulwagan. Ang mga kamera ay kumuha ng mga larawan. Ang mga tao ay tumayo. Ang kanilang mga palakpak ay umaalingaw-ngaw sa aking mga tainga. Ngunit ang pinakamahalaga sa akin ay ang mga ngiti sa mga mukha ng mga babaeng nakaupo sa harap. Ang pundasyong ito ay hindi lamang para sa akin. Patuloy ko ang aking boses ay lumalakas. Ito ay para sa bawat babaeng nawala ng boses. Para sa bawat babaeng tinakot, inapi at pinabayaan. Para sa bawat babaeng nagmahal ng sobra sa maling tao. Para sa inyo at para sa akin. Nang matapos ang aking talumpati, ang bulwagan ay sumabog sa masigabong palakpakan. Ang mga tao ay nagsita, yun ang kanilang mga palakpak ay tila hindi matapos. Naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking puso. Isang init na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng kaganapan, habang ang mga tao ay nagsisimula ng umalis, may isang babaeng lumapit sa akin, si Marites. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang ngiti ay maliwanag. Mrs. Villarreal, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat, dahil sa iyo may pag-asa ako. Nayakap ko siya, ang aking mga braso ay mahigpit na nakapalibot sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang mga luha sa aking balikat, ang kanyang katawan ay nanginginig sa emosyon. Hindi ka na nag-iisa, Marites. Mahinahon kong sabi. Nandito ako. Nandito kami. Tutulungan ka namin. Nang kumalas kami sa yakap, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon. May ebidensya ako. Lahat ng dokumento, lahat ng resibo, lahat ng litrato. Handa akong lumaban. Napangiti ako. Ang aking puso ay puno ng pagmamalaki. At mananalo tayo, Marites. Mananalo tayo. Habang ang mga tao ay unti-unting, umaalis, tumayo ako sa tabi ng bintana ng hotel, nakatingin sa tanawin ng Maynila. Ang araw ay sumisikat, ang mga gusali ay kumikinang sa liwanag nito. Ang aking isipan ay naglakbay pabalik sa lahat ng mga taon ng paghihirap, lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga sakit. At sa sandaling yon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ko kailangan si Dario. Hindi ko kailangan si Doña Celing. Hindi ko kailangan ang lumang buhay na yon. Ang aking bagong buhay, ang buhay na ito, na puno ng layunin at kahulugan, ay mas makabuluhan kaysa sa anumang bagay na nawala sa akin. Mrs. Villarreal? Lumingon ako. Isang lalaki ang nakatayo sa harap ko. Mga 3, 5 matangkad, may mainit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay mabait at may kakaibang kalmado sa kanyang presensya. Oo, sagot ko. Ang aking boses ay nagtatanong. Mrs. Villarreal,
Ako po si Dr. Rafael Santos. Nais ko lang po kayong batiin. Ang inyong kwento ay inspirasyon sa akin. Sana po ay makatulong ako sa inyong foundation. Ang kanyang boses ay taos-puso. Ang kanyang mga mata ay tapat. May isang bagay sa kanyang presensya na nagparamdam sa akin ng kakaibang init, hindi ang init ng takot, kundi ang init ng isang bagong posibilidad. Naumiti ako at iniabot ang aking kamay. Salamat, Dr. Santos. Lubos kong pinahahalagaan ang iyong alok. Ang pundasyon ay nangangailangan ng mga taong may mabubuting puso. Nang makipagkamay kami, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba sa aking dibdib. Hindi ito ang kaba ng takot. Ito ay ang kaba ng pag-asa ng isang bagong simula, ng isang bagong kabanata na hindi ko inaasahan. Tawagan niyo lang po ako, Mrs. Villarreal. Nais ko pong maging bahagi ng inyong misyon, sabi ni Dr. Santos. Ang kanyang ngiti ay hindi nagbabago. Sigurado po akong magkikita tayo muli, Dr. Santos. Sagot ko, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Habang siya ay lumalayo, tumayo ako roon. Ang kanyang presensya ay tila nag-iwan ng isang marka sa akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong bukas ako sa isang bagong posibilidad. Hindi lamang para sa aking misyon, kundi para sa pag-ibig. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Tiningnan ko ang screen, isang mensahe mula sa aking abogado. Mrs. Villarreal, handa na ang lahat ng dokumento para sa unang kaso ng foundation. Si Marites ay handa nang magsampa ng kaso laban sa kanyang asawa. Napangiti ako, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Ang aking bagong buhay ay nagsisimula pa lamang, at sa kauna-unahang pagkakataon handa akong harapin ang anumang darating. Isang taon na ang lumipas. Nakatayo ako ngayon sa harap ng puntod ng aking ama, hawak ang mga puting bulaklak na lagi niyang paborito. Ang hangin sa Tagaytay ay malamig. Ngunit hindi na ito ang lamig na dati kong nararamdaman tuwing uuwi ako sa bahay na yon. Ang bahay na puno ng takot at pag-aalinlangan. Pa, mahinahon kong bulong ang aking mga daliri ay marahang dumampi sa malamig na bato ng puntod. Natapos ko na po ang aking misyon. Salamat po sa inyong gabay. Mahal ko po kayo. Tumayo ako roon ng ilang sandali, hinahayaan ang alaala ng aking ama na puna ng aking puso. Siya ang tanging taong nagmahal sa akin, nang walang kondisyon ang tanging nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa integridad. Kung nakikita niya lang ako ngayon ang kanyang anak na babae na katayo ng tuwid, malaya at puno ng pag-asa. Nang ako ay tumalikod, may isang bagay na nagpahinto sa akin. Sa tabi ng aking sasakyan, nakatayo si Rafael. Nakangiti siya, ang kanyang mga mata ay mainit gaya ng dati, puno ng pangunawa, at isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Handa ka na ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambot. Tumango ako. Oo, handa na ako. Umabot siya sa kanyang kamay, at pagkatapos ng isang sandali ng pag-aali, langan hinawakan ko ito. Ang kanyang palad ay mainit, matatag at ligtas. Sumakay kami sa sasakyan, at habang siya ay nagmamaneho ang tanawin ng Tagaytay, ay unti-unting nawawala sa aking likuran. Hindi ko na lumingon. Hindi ko na kailangan. Ang mga puno ng pino ay dumaraan sa bintan, ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Sa loob ng isang taon, marami na akong pinagdaanan. Ang Villarreal Foundation ay lumago ng higit pa sa aking inaasahan. Nakatulong kami sa mahigit 50 kababaihan na nakatakas mula sa mapang-abusong relasyon. Si Marites ay nanalo sa kanyang kaso, at ang kanyang ngiti nang lumabas siya sa korte ay isa sa mga pinakamagandang tanawin na nakita ko. Anong iniisip mo? Tanong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay saglit na dumako sa akin bago bumalik sa kalsada. Ang layo na ng narating ko. Sagot ko, ang aking mga labi ay nabuo sa isang ngiti. Minsan hindi ko akalain na makakarating ako dito, na magiging masaya ako. Masaya ka ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay may halong pag-asa. Tiningnan ko siya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang taong hindi humingi ng anuman sa akin. Isang taong tinanggap ako kung sino ako, kasama ang lahat ng aking mga galos, lahat ng aking takot, lahat ng aking nakaraan. Hindi siya si Dario. Hindi siya ang taong nangako ng mundo.
ngunit nagbigay lamang ng sakit. Si Rafael ay ang taong tahimik na nakatayo sa tabi ko, hindi upang iligtas ako, kundi upang samahan ako sa aking paglalakbay. Oo, sagot ko, ang aking boses ay matatag. Masaya ako. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, malaya ako. Napangiti siya at sa sandaling yon, naramdaman kong ang mundo ay puno ng mga posibilidad. Ang kalsada sa harap namin ay walang katapusan, ngunit hindi ako natatakot. Hindi na ako natatakot sa hinaharap. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa paghihigante. Hindi ito nagtapos sa pagkawasak ng kasaldaryo o sa pag-alis ni Bianca o sa pagbagsak ni Doña Celing. Ang aking kwento ay nagtapos sa isang bagong simula, sa pag-asa, sa pag-ibig, hindi lamang sa iba, kundi sa aking sarili. Habang ang sasakyan ay nagpapatuloy sa kalsada, nakita ko ang isang bagay sa di kalayuan. Isang maliit na bahay na napapalibutan ng mga hardin ng bulaklak. Ang araw ay sumisikat dito, ang liwanag ay bumabalot sa bawat sulok. "Tingnan mo," sabi ni Rafael, ang kanyang kamay ay tumuturo sa bahay. "Yon ang lugar na sinasabi ko sa'yo." Napangiti ako. Ang bahay ay simple, hindi ang grande. Ngunit puno ito ng buhay. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay, ang mga puno ay nagbibigay ng lilim, at ang hangin ay mabango sa halimuyak ng kalikasan. "Dun tayo magsisimula," sabi ko, ang aking puso ay tumitibok ng kakaibang kaba. "Dun tayo magsisimula ng bago." Tumabi si Rafael sa kalsada at pinatay ang makina. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. "Handa ka na ba, Andra?" Tiningnan ko ang bahay, ang hardin ang tanawin ng Tagaytay na nasa likuran nito. Sa lugar na iyon, walang sakit, walang alaala ng nakaraan. Tanging ang pangako ng isang bagong buhay. "Oo," sagot ko. Ang aking boses ay kalmado at puno ng katiyakan. "Handa na ako." Binuksan ko ang pinto ng sasakyan at humakbang sa lupa, ang damo ay malambot sa ilalim ng aking mga paa. Ang araw ay mainat sa aking balat. Naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Isang gaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ako natatakot sa hinaharap. Hindi ako natatakot sa hindi alam. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, ako ay malaya at ang aking kwento ay hindi natatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Mga minamahal kong tagapakinig, dito na nga natatapos ang ating paglalakbay kasama si Andra. Naiwan tayong nakangiti sa harap ng maliit na bahay na napapalibutan ng mga hardin, kasama ang pangakong ito ay panibagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan si Andra hanggang sa huling hakbang ng kanyang paglaya. Habang isinusulat ko ang mga huling tagpo ng kanyang kwento, hindi ko maiwasang alalahanin ng araw na tumayo siya sa harap ng daan-daang bisita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Hindi ko siya maisip na isang biktima sa halip isang babaeng naghihintay lamang ng tamang sandali upang mabawi ang kanyang sarili. May isang bagay akong napagnilayan habang binabalikan ko ang kwento ni Andra. Hindi ko alam kung napansin ninyo, ngunit sa buong walang taon na iyon, ang tanging bagay na hindi kailanman kinuha sa kanya ay ang kanyang kakayahang mag-isip ng malinaw. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kanyang kalasag. Sa ating buhay, madalas nating iniisip na ang pagtitiis ang sukatan ng pagmamahal. Ngunit ang totoo, may hangganan ang pagtitiis at may karunungan sa pagkilala kung kailan ito dapat huminto. Si Andra ay hindi natutong magtiis ng walang hanggan. Siya ay natutong maghintay hanggang sa sandaling ang kanyang katahimikan ay maging pinakamalakas na tinig sa silid. Ito ang aral na nais kong iwan sa inyo, ang tunay na lakas. Ay hindi nasusukat sa kung gaano kayo katagal nagdusa, kundi sa kung gaano ninyo katatag na kinilala ang inyong halaga at kumilos ng may katinuan. Ang pagbuo ng inyong sariling pundasyon, maging ito man ay pinansyal, emosyonal o espiritual, ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakamahalagang regalong maibibigay ninyo sa inyong sarili, sapagkat ito ang magsisilbing kanlungan ninyo kapag ang mundong inaakala ninyong matatag ay biglang gumuho.
Ngayon nais kong itanong sa inyo mga kaibigan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Andra, kung kayo ay nakatayo sa harap ng inyong sariling tahanan na ginawang entablado ng inyong kahihiyan, kaya ba ninyong gawin ang kanyang ginawa hindi ang paghihigante, kundi ang paghakbang ng may dignidad at hindi lumingon? Habang pinakikinggan ninyo ito, nasaan kayo? Nasa bahay ba? Kayo sa trabaho o naglalakbay? Ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Kung meron kayong kwento na nais ibahagi isang pagkakataon na kayo ay pinagkanulo o isang sandali na kayo ay bumangon mula sa pagkakadapa, ibahagi ninyo ito sa komento. Sapagkat sa mundong ito na puno ng mga taong nagpapanggap na malakas, meron ding mga taong handang makinig at umunawa. At kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng kahit kaunting lakas, mangyaring ishare ninyo ito sa mga taong maaaring nangangailangan ng ganitong paalala. Ang inyong suporta, ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagkukwento dito sa ating munting komunidad. Sa huli, nais ko kayong iwan ng ganitong pagbate, naoy laging ninyong alalahanin na ang inyong kwento ay hindi natutukoy ng mga taong lumisan sa inyo, kundi ng mga hakbang na patuloy ninyong ginagawa patungo sa liwanag tulad ni Andra, naoy lagi kayong magkaroon ng tapang na magsimula muli at karunungang piliin ang kapayapaang nagmumula sa pagmamahal sa sarili. Ang araw na naging abo ang kasal, ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong buhay na karanasan ng ilang individual at iniaalay sa lahat ng mga taong nagdaan o kasalukuyang dumadaan sa katulad na pagsubok. Naoy maging inspirasyon ito upang maging matatag kayo sa pagharap sa inyong sariling mga hamon. Paalala lamang ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manira o mang-atake ni Newman. Ang kwentong ito ay produkto ng malikhaing pagsulat na nilikha para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibang mensahe. Ito ay isang natatanging likha na buong pusong, binuo, inedit at sinuri ng aming koponan. Lahat ng karapatan ay pag-aari ng aming channel. Mangyaring huwag kopyahin o i-re-upload ang nilalamang ito ng walang pahintulot.